Sa wakas, heto na. Kakapasok lang, breaking news, ex-Justice kumanta na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan natin ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni MG Kiambao Reyes. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, suki tayo ni General Macanas eh. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan yung The General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Pahayag po ng Supreme Court, retired Associate Supreme Court Justice Noel Tiham tungkol sa pagkatao, service reputation ni Ombudsman Martires. Kasi yung birada ng ombudsman natin, Remulla, ay secret decision daw. Para bang mayroong hindi magandang ginawa ng Ombudsman Martires yung pagbasura niya sa dismissal order ni Senator Villanueva. So, inaatake ngayon ang reputation ni Ombudsman Martires. So, ito, dumipensa kagad itong retired Supreme Court Justice. Salamat po, Justice Tiham. Basahin ko ang kanyang payag. Sabi niya, Justice Sam Martires is a God-fearing, upright, principled magistrate. He is a peacemaker, but he does not run away from a righteous fight. As his colleagues in the lower courts, in the Sandigan Bayan, and in the Supreme Court, as the guy who shot at him and tried to assassinate him along Marcos Highway towards Baguio when he was RTC judge of La Union. Wow! Grabe, oh. May pinagdaanan, mabuti na lang, nakaligtas. May Diyos talaga na protecting anybody na nagtitiwala sa Diyos. He is impervious to hateful comments. Ibig sabihin, tinatanggap niya. He believes that even stupid people have the right to air publicly their reckless opinion, o yung pagkontra. Unknown to many, he is an ardent devotee of the Blessed Mother Mary. Wow! So, agree ako dito. Kahit hindi ko masyadong kilala ito, kailan the way he speaks, I can feel his sincerity, his integrity. Makikita mo sa sa galaw, sa pagsasalita, makikita mo. So, sige, atakihin nyo lang si former Ombudsman Martires. But, kasabihan nga, you cannot put a good man down. Kung ano-anong Kasi parang nangyayari kasi si Martires nga naman, parang talaga nila eh. Talagang tinatapunan nila ng mali, na parang naging irresponsible ka, parang ganon. Gusto nila na parang, ito, puro mali ang ginawa nito eh. Parang hindi katulad ko, parang ganyan. Ito, to. Diba na parang kala mo perfecto, diba? Ay nako. Sa kanya, yon, secret decision daw.
tuta daw siya ni Duterte. Ay, naku, sinasabi nga naman. Alam nyo kasi, no, kapag secret decision ba, is, ano na yon, talagang sinikret, kung hindi naman talaga niya dapat sabihin. Ika nga sa pinag-usapan natin kahapon ba yon, na, syempre, yung decision niya, kung ano man ang nagiging usapan dyan, sa ombudsman, is hindi na kailangang i-announce pa sa mga tao. Diba, yun nga yung sinasabi ni Martires. Hindi katulad ng iba dyan na gusto laging expose, gusto laging nagpapa-interview kung ano ang nangyayari, kailangan updated. Diba parang diary lang ang buhay? Kumbaga, meron tayong Monday, ito ang nangyari sa akin ngayon, 9 p.m. Tuesday, ito ang nangyari sa akin ngayon, 10 p.m. Parang ganun dapat. No, hindi kasi ganun sila Martires ng mga panahon na yun. Hindi nila ine-expose, hindi na para magsalita sila, hindi sila parang nagpapa-intriga. 'Di ba? Hindi katulad ngayon, ang politika natin, lahat ng ahensya natin sa gobyerno para tayong nasa showbiz. Wala na kayong pinagkaiba sa pagiging artista. Kulang na lang sa inyo, direktor. Meron na nga kayong scriptwriter. No, ba? Meron na rin palang direktor 'yan. 'Di ba? Parang pelikula na nga lang eh. Bakit hindi niyo patapatan yung palabas ni Coco na Batang Quiapo? Kaya hindi matapos-tapos yung Batang Quiapo kasi walang malakas na katapat. Di ba? Mantakay nyo sa Batang Quiapo, tinapik na nila sa palabas nila, flood control din. Simpleng banat ni ano yun, ha? Ni Direk Coco yun, ha? Tinapik niya yung flood control doon, ha? Grabe, ha? Kung ano-ano pa. Ito, magbasa tayo sa mga comments. Tingnan natin, people who reacted, 1,900 people who reacted. Halos lahat. 1,100 ang nag-like, 801 ang nag-love. Walang kumontra. Ganyan po, katindi ang suporta ni Ombudsman Martires. Okay. Alex Banasan, kilala ko ito, classmate ko ito. Compared naman sa naninira sa kanya, hindi lang baliktad utak, may sayad pa. Sino yung naninira sa kanya? Alam nyo na, hindi na natin dapat pangalanan. Sinisira siya eh. Ito, pinangalanan dito, Rizaleo Leo. Compared him with Remulla in the reputation and integrity virtues, hands down. Justice Martires wins handily. Mas maganda talaga si Martires. Di ba? Mas gusto ko talaga siya. Kaysa dito kasi. Kaya nga sinasabi ko pa ulit-ulit dito, napakapangit talaga kung mag-a-appoint tayo ng ombudsman na merong kinikilingan. Kasi syempre natural, sasabihin niya na wala siyang kinikilingan, wala siyang pinoprotektahan. Diba? Transparent ako. Siyempre para kahit pa paano yung loob ng mga tao is bumaba. Kumbaga bumaba ang tensyon. Diba? Pero hindi na ganun kabobo yung mga tao para hindi na magets kung ano yung mga nangyayari. Diba? Siyempre alam na nila yan eh. Kumbaga pampakalma lang yung ginagawa mo sa amin. Pero ang totoo niyan, diba? Hindi naman talaga pagiging transparency ang mangyayari dyan. Kumbaga nandiyadyaan ka, sino yung ididepensa mo dyan? Sino yung maaari mong sampahan ng kaso dyan? Diba? Kumbaga, halimbawa, yung nag-appoint ba sa'yo, kaya mo bang isampahan ng kaso? Siyempre hindi. Diba? Puwera na lang kung babalingbing o babaliktad. Kaso sa panahon ngayon, napakalabo pa talagang mangyari yan. Diba? Napakalabo pa yan. Pero kung ngayon mo ipapakita siguro, diba? Kung ngayon mo ipapakita, yung pagiging transparent, hindi ko na siya binabanggit kung sino siya, alam nyo na yan mga katunay. Kung ngayon niya ipapakita yan, siguro mas nakakabilib. Mas maraming bibilib sa'yo, pero suntok sa buwan talaga yan. Siyempre, sino ba nag-appoint sa'yo? Diba? Kita mo nga naman, pag-upo mo, sino agad ang bubuklatin ng kaso? Si BP Sara agad. Diba? Halos napakaraming kaso na nakatingga dyan sa ombudsman, hindi magalaw-galaw. Sa mga Duterte agad at sa mga kalyado ng Duterte. Diba? Dong Nofable, a man with principle and dignity, a law-abiding and not a lawbreaker, not a lawbender. Yung nakakatawa, yung interview ni Lucy Cruz Valdez kay Ombudsman Remulla,
iginit pa rin ng ombudsman na, yes, you can bend the law. Kontakin mo, no? You can bend. Talagang pinagmalaki pa ng yes, you can bend the law. Diba? Parang ano, no? Huwag na tayong maniwala sa batas. Kaya natin baluktutin yan. Kaya nating anuhin yan kung kinakailangan. Diba? Kawawa naman yung mga nakulong. Kaya pa ng baluktutin ng batas. Parang inamin natin dito sa Pilipinas, kaya nating baluktutin ng batas, lalo na kung ma-impluwensya ang tao. Ganon. O kung bagay, parang sinasabi dito na kapag may kasalanan sa tao, wag na natin padaanin sa ano, we can bend the law. Parang ganon. Parang yung nangyari kay PRRD, you bend the law. Kaya yung proseso kay PRRD, hindi yung sinunod. Ay, nako. Iba daw ang law breaking and law bending. Yung law breaking, breaking the law is not good. Hindi daw yun. But law bending is okay. Magkaiba ba yun? Sige. Biligyan pa ng katwiran eh, no? Wala na. Ano ba yun? Tax avoidance. Okay lang daw yung tax avoidance. Sige. Yun ang paningin niya eh. Malala ko. may lumabas na ruling ng Supreme Court, yung extradition ng isang Pilipino palabas sa isang bansa o international tribunal. Hindi na pwede yung ginawa nila noon. Dapat dadaan sa korte. Dapat may petisyon sa Philippine government. Ni-request ng US government ang isang tao, example, si Pastor Gibuloy. Dapat ang DOJ mag-file ng petition sa korte. Then ang korte, petition ba o verified complaint? Ang korte determine ng probable cause. Tapos ang korte ang mag-issue ng warrant of arrest. Tapos hintayin ang final judgment ng korte bago tuluyan ng isang Pilipino ay ipadala sa foreign country or international tribunal. So, salamat sa Supreme Court. Para hindi na maulit yung ginawa nila sa ating Tatay Digong. Kasi, kumbaga, yung Supreme Court na lang din ang isa sa mga nananatiling kakampi natin. Tutusin na sana wag masira yung tiwala natin. Pero pinapakita naman talaga ng Supreme Court na nasa amin ang katarungan. Kumbaga, di ba? Nakapiring ang katarungan. Di ba? Kaya sana wag magbago yung ano ng Supreme Court kasi yan na lang talaga yung sinasandala natin kahit papaano. Dahil kapag yan, pati yan, nasakop, wala na, finish na. Hindi sila dumaan sa korte, sila na lang. Si SOJ Rimulya na lang ang nag-interpret sa lahat, nag-decision lahat, padala. Yun, pinadala. That's bending the law. Na pwede daw, sabi ni Ombudsman Rimulya. Japay. Matakin mo, pwede mong baluktutin ng batas, no? Grabe. Wrong. Mabuhay ka, Justice Martin. Parang only in the Philippines lang yan, ah. Saludo kami sa inyo. Danilo Godin, man of dignity unlike the other one. Alam nyo na sino yung other one. Eden Kagiat, yan ang tunay na kagalang-galang. Sana ay dumami pa ang tulad niya sa ating judiciary. Especially, talking of judiciary, kumbaga marami nang naiinis talaga sa nagiging kalakaran nito ng new ombudsman eh. 'Di ba? Dito pa lang, iskabago-bago niya pa lang nakakakuha na siya ng kritisismo sa mga dating ombudsman, sa dating nasa Supreme Court, 'di ba? Takin mo parang ang pangit noon. Nakakakita sila ng butas sa iyo, 'di ba? Sa iyo. Ikaw kasi hindi mo inaayos trabaho mo, umpisa pa lang kaagad eh. Ano agad eh, parang pa-expose agad eh, parang showbiz agad. Inspire ba, nakakalungkot, yung isang lady judge, kalimutan ko yung apelyido, wala siyang sakyanan. Nakiki-commute lang, nakikisakay sa kapwa niya. Basta, napakasimpleng buhay.
Hindi nababayaran yung ganun. Yung October 26 ba yun? Kaya October 22 ata, nakasakay lang siya sa motorsiklo. Rinadrive ng isang empleyado niya sa municipal trial court, nabangga yung motor. Namatay yung lady judge. Ay, sayang. At yun po ang example ng integrity, honesty ng mga Yes. Hindi nababayaran. kawalan natin sa judiciary. Mabuhay po ang ating mga judges. Sana darami pa ang katulad niya. Katulad nito. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.